Ayo, what's up? Welcome back din sa ating channel dito sa Box TV. Alright, so tayo nagbabalik muli mga kababayan at ito, pag-usapan natin, no? Grabe, mukhang nabuking, no? Itong si Marcoleta, mga kababayan, no? Dahil po sa kanyang salin. No, kasi sinasabi niya sa kanyang salin, mga kababayan, no, na ang kanyang net worth, no, yung dineklara niyang net worth sa kanyang salin ay nasa 51.9 million lang, no, sa 2025 Statement of Assets and Liabilities and Net Worth o sa salin niya, mga kababayan. Okay, so yung kino-question ngayon, mga kababayan, totoo ba, no, na yan lang ang kanyang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth? Okay, so yan ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre, bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. At syempre, shoutouts tayo sa mga followers natin. At maraming salamat sa inyong suporta. At lagi nating inihiling, 1 view, 1 like po sana sa ating video. I-click na rin po ang notification bell. Okay? So ito, mga kababayan, no, grabe naman to. Mukhang nabuking etong si Marcoleta, mga kababayan, no? Sabi dito sa Bilyonaryo News Channel, how did Marcoleta spend 112 million with a 52 million net worth? Mukhang dito pa lang, di nakapanipaniwala, mga babae. Senator Rodante Marcoleta declared a net worth of 51.9 million in his 2025 Statement of Assets. Sabi dito, liabilities and net worth. Yet his official campaign report tells another story, showing he spent 112.8 million during the recent midterm elections, all declared from his own funds and without receiving a single contribution, cash or in kind. Ibig sabihin, mga kababayan, lahat po ng kanyang ginastos na 112.8 million, no? Sariling pera daw po niya yan. Okay? At yan po, sa kanyang declaration, wala po siyang cash or in kind na contribution, mga kababayan, sa kanyang kampanya na itong midterm election. So paano nangyari no na 112 million yung kanyang ginastos, pero ang kanyang net worth lamang ay 51.9 million. Diba? Mapapaisip ka na lang talaga. Saan kaya nanggaling? No, yung ginastos niya na 112.8 million sa kanyang kampanya kung walang nag-donate sa kanya ng cash or in kind, mga babayan. Okay, so ito, panoorin natin yung balita para mas maliwanagan tayo at kayo na bahala magkomento, mga babayan. Sabi dito, patuloy na hinihimay ng Bilyonaryo News Channel ang isinapublikong salin ng mga senador. Ang 2025 net worth ni Senator Rodante Marcoleta kapansin-pansing mas mababa sa kanyang ginasta sa pangangampanya noong midterm elections. Agad itong pinuna ng isang election watchdog. Okay, so ito yung mga balita dyan, mga kababayan. Panoorin natin, ha. Patuloy na hinihimay ng Bilyonaryo News Channel ang isinapublikong salin ng mga senador. Ang 2025 net worth ni Senador Rodante Marcoleta kapansin-pansing mas mababa sa kanyang ginasta sa pangangampanya noong midterm elections. Ang tanong kasi natin dyan, saan galing yung kanyang ginastos na 112 million? Tandaan ninyo, mga kababayan, bago siya tumakbong senador, siya po ay kongresista.
Ha? Kongresista po siya. Kung sinasabi nila na sa Kongreso ay talamak ang korupsyon, kasama kaya siya doon sa mga nangorap para sa halalan, mga babayan, para sa kanyang kampanya? Tanong lamang po yan, ano? Hindi po yan akusasyon. Nagtatanong lang po tayo. Kasi yun yung sinasabi ng ibang mga politiko 'Di ba? Na kailangan nila ng pondo para sa halalan, 'di ba? So ano kaya? Saan kaya galing? No, yung kanyang ginamit sa kanyang kampanya, no, kung ganito lamang yung kanyang pera, mga babayan, na naka-declare sa SALN. 'Di ba? Agad itong pinuna ng isang election watchdog. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban. Ilang linggo nang nakalilipas mula nang maging sentro muli ng usapin ang pagsasapubliko ng Statements of Assets and Liabilities o SALN ng public officials. I think that that all departments should be able to should have the same transparency as we are setting in the office of the ombudsman, because everybody here, all the government officials have accountability issues. Diba? We have to be accountable for everything we do. So it's just right that people have access to it. Sa kasalukuyan, publicize na ang 2025 SALNs ng lahat ng senador, kabilang na si Senador Rodante Marcoleta. Ang kanyang declared net worth aabot sa 51.9 million pesos. Nakakuha rin ang Billionaire News Channel ng kopya ng Statement of Contributions and Expenditures o SOSE ng lahat ng mga senador na nanalo sa May midterm elections. Ayon sa SOSE ni Marcoleta, hindi siya tumanggap ng kahit na anong contributions, cash man o in-kind. Ayan. Dito makikita natin, mga babayan, cash contribution received 0. No? In-kind contribution received 0 din, mga babayan. No? Puro 0 yan, no? Ito po yung total election contribution received and expenditures incurred. No, incurred. Contributions received, itemized, and entries in the schedule of contribution indicate 00 if none received. No, ibig sabihin, nilagay niya 00 dyan, wala siyang na-receive. Mga babayan. Diba? Malinaw po yan, ha? Wala po siyang na-receive, no, na contribution, no, para sa kanyang kampanya netong midterm election. Okay? So, tuloy natin. Sa kanyang naging kampanya. Pero ang kanyang kabuuang gastos aabot sa 112 million pesos. Mas mataas ng more than 100% kisa sa declared net worth niya. Nakasulat dito, expenditures incurred. Subtotal of A to H, 112 million 857,951.44. Subtotal of I to K 00. Baka ito yung yung mga nag-donate or something, no? Wala po siya nilagay diyan, mga babayan. Ang pinakamalalaking gastos ng senador napunta sa kanyang TV political ads. Ang buong 112 TV political ads, mga babayan. No, pero kung titignan natin, siguro, no, ako honestly, siguro, no, ang pinakamarami niyang political ads yun doon, no, sa kanilang station o kanilang channel, mga kababayan. 'Di ba? Sobra yung exposure niya doon No, halos araw-araw meron siyang interview doon, mga kababayan. Binayaran ba yun? Parang hindi naman nata. Ewan natin, no? May expenditure siya na may binayaran siya, 'di ba? So, leave it as it may. Diba? Pero nakakapagtaka dito, ang question kasi dito, saan nanggaling yung 112 million niya, diba, na ginastos sa kanyang kampanya? million pesos na gastos na ito, idineklara niya sa COMELEC na galing lahat sa sariling bulsa. Sariling bulsa daw niya, mga kababayan, ha? Sabi dito. Red flag ito para sa convener ng Election Watch Group na kontradaya na si Danilo Araw. Red flag daw, mga babayan. Bakit kaya red flag? No? Anong dahilan? Bakit red flag, mga babayan,
yung ginastos nitong si Marcoleta sa kanyang kampanya. O ito, alamin po natin, bakit po na red flag po yan? I find it a bit unusual that even if in-kind contributions would be expected, Marcoleta doesn't have any. So he gives an impression that he funded his own campaign, when in fact his SALN is not enough to fund such a 100 million peso venture. Hindi raw kaya ng kanyang salin yung kanyang ginastos na 112 million mga kababayan sa kanyang kampanya. So, yun daw yung nakakapagtaka. Paano daw nangyari yun? Kung walang nag-donate sa kanyang kampanya, paano nangyari no, na nakapag-gasto siya ng 112 million samantalang ang kanyang dineclare sa SALN ay 51 million mahigit lang o almost 52 million. Remember that the expenses theoretically only cover a few months of the campaign season. Nakakuha rin ng aming team ng isang dokumento ng House of Representatives noong 2018 kung saan idineklara ni nooy Congressman Marcoleta ang kanyang net worth na nasa 28 million pesos lang. Okay. So yung SALN daw po niya ay 28 million lang mga kababayan nung siya ay kongresista pa. Saan kaya nang galing? No? Yung kanyang pera ngayon na halos na doble mga kababayan. Ibig sabihin, halos dumoble ang kanyang declared net worth sa loob ng 7 taon. Hindi pa kasama rito ang ginastos niyang 112 million pesos noong nakaraang halalan. Sa kanyang 2025 SALN, walang declared na mga negosyo o business interest si Marcoleta. Diba? Wala siyang negosyo o kahit anong parang mga affiliations or kung ano man. No, si Marcoleta. So, saan nang galing yung kanyang ginastos mga kababayan? Nako po. Let this be a challenge to Marcoleta and to the public at large. It is hard to jump to conclusion as to whether or not there is corruption with a sudden increase in the net worth. Although it raises a lot of eyebrows, we should be demanding instead more information from the senator himself. He should come clean and to explain the circumstances behind the figures. Sinubukan namin kunan ng panig si Senator Marcoleta pero hindi pa ito sumasagot sa aming mga mensahe. Para sa agenda, hindi sasagot yan Giisip pa yan. O ano sa palagay ninyo mga kababayan? Kasi sinasabi dito na posible raw. No, parang merong touch of corruption daw mga kababayan. Parang ganun yung pagkakaintindi ko so ano sa palagay po ninyo, no? I-comment na lang sa ibabaan yung mga opinion at atin yung pag-usapan, alright? So yan muli, kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito muli ang yung Kuya Mobs sa Mobs TV. Peace. I'm out.